dapat ipagkatiwala na natin sa Kanya ang lahat ng bagay na yun. Huwag na natin titingnan kung ano yung mga takot na yan dahil siyang gagawa sa atin. Di ba? Sabi nga, lahat ng mga kabigatan na meron tayo, ipagkatiwala natin sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos ng kaya. Kaya sa atin, kaya patuloy tayo na magtiwala sa Kanya. Tanggalin natin ang fear sa ating buhay, kundi faith ang ipalit natin. Kaya kung ano ang dapat nating asahan, ay ang ating Diyos, hindi ang kaaway. Sa tuwing itinatanim natin ang takot sa atin, pilit nating inaasahan ang kalaban na manangan sa atin. Ano pa dapat natin makita rito na maliban sa bagay na yon? Mag-ingat din tayo sa ating mga nakasalamuhan. Dahil fear is contagious. Mapanganib. Nakakaawa. Tingnan nga natin katabi natin, baka nakakaawa. Tingnan nga natin. Nakakahawa. Tingnan natin. No, nakakahawa. Tingnan mo. Sabi nga rito, fear is contagious. Worry is contagious. Negativity is contagious. Nakakahawa. Nadadamay. Kung ikaw, puro kalungkutan ang nasa buhay mo, manapatabi sa iyo ang isang tao ito, madadamay siya. Kalungkutan din na mararamdaman niya. Kaya huwag tayo magsalamuha sa mga tao na puro problema, puro kabigatan na lang ang kanya nakikita sa buhay. Maghihalo tayo, makilubilo tayo sa mga may pag-asa, may kapayaan sa buhay. Amen? Huwag tayo maghihalo sa mga puro walang pagtitiwala sa Diyos. Magtiwala tayo sa ating Diyos na buhay. Kaya rin ito na parang virus lang. Meron dyan, may sakit, maya-maya ikaw meron ka na rin virus. Di ba? Gaya ito yung virus. Worry, fear is contagious. Nakakahawa. Yes, fear is contagious. But the good news is, faith is contagious. Victory is contagious. And most of all of us, we are contagious. Dahil sa pananampalataya, sa pag-asa, sa kagalakan na meron tayong taglay-taglay sa ating buhay, ganun natin na-encourage ang ating kapwa. Dahil sa pananampalataya, na-infect natin sila na sila ay magtiwala sa Diyos. Na-infect natin sila na sila nga ay magkaroon ng takot sa Diyos. Nabibless sila sa atin, na-encourage sila. Tayo mo ba may pananampalataya? Tayo ba may kagalakan? Kapayapaan sa buhay? Malampakan natin ating sa mga yan. Ang bagay na yan, dapat na maibigay natin, may apply natin sa ating kapwa. Hindi yung mga kabigatan. Amen? Kaya, lahat tayo nakakahawa ang kabanalan ng Diyos. Amen? Kaya, sa simpleng pag-aaral natin to, actually, hindi naman may listo eh. Exhortation lang. Kaya alam ko, 10 minutes lang to. Amen. Kaya, may lang to. Ito lang bagay na dapat natin bigyan pa rito. Tanggalin natin ang faith sa atin, ang fear sa atin, at ipalit natin ang faith. Amen. At kung tayo man ay nakakahawa, maging isang bagay na naka-infect tayo, nadadamay natin ating kapwa sa bagay na may kabanalan. Na-encourage natin sila, hindi yung nagiging isang discouragement tayo sa kanila. Nakikitaan tayo na may kabanalan. Sabi nga, mag-iilaw tasin tayo sa sanlibutan. Maging sa ating pinagtatrabahuan, hindi yung dito ka lang sa panambahan nakikitaan na kabanalan mo. Kundi kung paano yung buhay mo doon, ganun din ang buhay mo rito sa panambahan. Hindi tayo parang hipokrito, pakitang tao, di ba? Na kung saan, ginagawa lamang natin na dito lang tayo nagiging banal. Hindi tayo unyango. Amen? Tanggalin natin sa ating buhay yun. Kaya, maging mapanuri tayo sa ating paniniwalaan. Maging mapanuri tayo sa ating pagpili. God smile at you by seeing your faith, but devil smiles at you by seeing your fear. Kaya, choose faith instead of fear. Tayo tumunod sa ating Panginoon. Purihin ko Diyos sa munting mensahe na binigyan niya sa amin sa oras na ito. Natunay nga na, nandun ang kagalakan po namin na asamin Panginoon na makinig ng iyong salita.
Tinuturuan niyo kami, O Lord, na magkaroon ng kagalakan sa aming puso, O Diyos. At tanggalin anuman ang mga balaki na kaaway sa amin. Ang mga takot, pangamba, kabalisan sa buhay, Panginoon. Amen, O Lord. Kami nakakaranas sa mga pagsubok sa buhay. Subalit, anong saysay na ikaw pinili namin bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay? Kung kami nga, Panginoon, ay nadadala ng mga simpleng mga pagsubok at punos ng buhay na ito sa aming buhay. Lord, higit na mas malaki ka kung sa mga pagsubok, mga problema dumarating sa aming buhay, O Lord. Huwag nawa, O Diyos, na hayaan ang aming buhay ay lunurin, Panginoon, nakapangyarihan ng problema. Tapos, O Lord, magkaroon kami ng pagtitiwala, pananampalataya, na kung saan, O Diyos, ikaw siya aming makita at masilay sa aming pangaraw ng buhay, O Lord. Tanggalin niyo, Lord, sa aming puso, O Lord, na magkaroon kami ng pagkakataon, Lord, na puro pabigatan ang siyang i-absorb, Panginoon, ng aming isipan, O Lord. Bagos, O Lord, ang iyong banal na salita, ang siyang aming i-meditate, araw at gabi, Panginoon, upang sa ganon, aming magamit ito sa aming pangaraw na pamuhay bilang isang Kristiyan, O Lord. Mangusap ko sa bawat isa sa amin, O Lord, patuloy, O Lord, ito sa may tangkad. Ito po ang sa madalangin sa matamis pangalan ng Jesus. Amen. Ay po natin tumayo at nadiwa ng ating mensahe na napakinggan sa gabi ito. Meron nga tayong mga fear, no? At para din yan isang sakit na kailangan merong isang manggagamot na pwedeng dapat na maggamot sa atin, magbigay ng healing. At yun ay walang ibang kundi ang ating Panginoong Jesus. So, let's just believe in Jesus Christ na naman yung ating mga fear ay mapalitan ng faith. You hold my hand, you calm my raging sea. You hold